Kung naniniwala ka sa karma, magugustuhan mo ang update na ito. 3 taon ginamit ni Putin ang Air Force para takutin ang mga lungsod ng Ukraine. Naniniwala siyang ligtas ang mga jet niya basta nasa lupa. Sa totoo lang, opisyal nang tapos ang panahong iyon. Ngayong linggo, hindi lang pinabagsak ng Ukraine ang mga eroplano ng Russia, kundi hinabol pa nila ang mga ito sa sariling paraan. Pinag-uusapan natin dito ang mga fully loaded na fighter jets. Nakabukas na ang makina at handang bombahin ang mga batang Ukrainian. Well, naging abo sila ilang segundo bago mag-take off. Pero hindi doon natapos ang pagkawasak. Nagpatupad ang Ukraine na ng double top strike sa isa sa pinakamalaking refinery ng Russia. Kaya ito ay tuluyang nagsara. Tingnan muna natin lahat ng pinsalang ito. May isang substation sa Akshay, Rostov region na nagliyab matapos ang isang drone attack. Nawala ang kuryente at pag-init sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil sa ataking ito. Heto ang naging resulta sa substasyon na iyon. Bibigyan ko kayo ng pahiwatig. Hindi ito maganda. Ipapadala ko ang video. Meron din kaming ilang footage ng pagkawalan ng kuryente sa lungsod. Tingnan mo ito mismo. Ngayon, tututok tayo sa industriya ng langis ng Rusya. Ang footage sa screen ay mula sa pag-atake ng Ukraine sa Yanos Oil Refinery ng Rusya noong Disyembre, 12 mga 10 araw na ang nakalipas. Matatagpuan ang refinery na ito sa silangan ng Moscow. Kaya umaasa si Putin na hindi ito aabutin ng drone ng Ukraine. Bukod pa rito, isa ito sa 5 pinakamalaking refinery sa buong Rusya. Kaya para sa Ukraine, malaking gantimpala ito. At iyon nga mismo ang nangyari. Noong Disyembre, 12 inatake ng drone ng Ukraine ang refinery at nabawasan ng halos 1/4 ang kapasidad nito. Narito ang video ng nangyari pagkatapos. Sigurado akong mas magaling kayo sa math kaysa sa akin. Ibig sabihin, hindi pa lubos na nawala ang 1/4. Dahil dito, muling binisita ng mga drone ng Ukranya ang refinery noong Disyembre, 14 araw matapos ang una. Matapos ang pag-atake, kinailangang isara ang refinery. Buti na lang, nakunan ito sa kamera, kaya tingnan natin. Ano ang iyon? Nakuhanan mo ba ng video? Oo, nakuhanan ko. Putang ina, sabi ko drone yun. Drone ba yan? Oo, nagkamali na siya ngayon. Dahil sa laki ng pag-atake, napilitan na ring umamin ang mga Ruso. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Rusya, napabagsak nila ang hindi bababa sa 40 drone sa Moscow. Gaya ng dati, hindi isiniwalat ng mga autoridad ang lawak ng pinsala. Pero nariyan ang mga mamamayang Ruso para dyan. Nag-post sila ng mga video sa social media na nagpapakita kung ano ang tinamaan at naipapakita ang pagkakamali ni Putin. Mukhang aksidenteng pinabagsak ng Russia ang isa sa mga drone ng Ukraine sa isang tirahan na lugar. O baka naman ginamitan ng Russia ng electronic warfare para ma-jam ang drone na ito. Hindi ko masabi. Baka kayo ang makapagsabi sa komento pagkatapos ninyong mapanood ang video. Kaya panoorin ninyo. Ngayon, nagkaroon din ng pag-atake ng mga Ukrainian sa Apixki Refinery sa Krasnodar. At ayon sa mga autoridad ng Russia, napabagsak nila lahat ng drone. Pero alam nating may ilang brownout sa mga kalapit na distrito. Ibig sabihin, may nangyari talaga. At ayon sa mga lokal, ang pagkawala ng kuryente ay dahil sa pag-atake sa refinery. Mahalaga ang refinery dahil ito ang sentro ng kuryente, transportasyon, supply ng tubig, at iba pang serbisyo. Ngayon, hindi tayo makakuha ng kumpirmasyon mula sa mga autoridad. Pero buti na lang at muli tayong may mga video mula sa mga residente sa lugar. Sa tingin ko, nakita na natin ang video na ito dati. Pero ngayon, alalan na natin ang pinagmulan. Panoorin natin. Bakit ako hindi puta?
Inatake rin nila ang Ostrakhan gas plant noong gabing iyon. Ang pasilidad na ito ay nagpoproseso ng humigit kumulang 3 milyong tonelada ng mga produktong petrolyo at gumagawa ng malaking bahagi ng asupre ng Russia. Ngayon, ang asupre na ito ang ginagamit ng hukbong Ruso para gumawa ng mga pampasabog na ginagamit nila sa Ukraine. Kaya naman ito ay siguradong isang napakamatagumpay na atake para sa hukbong Ukranyano. Narito ang resulta matapos ang insidente sa pabrika. Putangin na, tingnan mo. Bukas lahat ng ilaw. Mula dito, i-fast forward lang natin ng ilang araw sa Disyembre 20. Hindi ito magandang araw para sa Russian Air Force o partikular sa mga jet na nakaistasyon sa Crimea. Tinamaan ng Ukrainian long-range drone ang dalawang Russian Su-27 jet sa Belbek Airfield sa Crimea. Ngayon, isa sa mga jet na ito ay talagang nakapuwesto na sa taxiway. May dalang kompletong combat loadout at mukhang handa na para sa isang misyon. Nahuli ng Ukrainian drone ito bago makalipad. Ngayon, sa usaping pang-ekonomiya, bawat isa sa mga jet na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 35 milyon. Magkwenta tayo. Ilang Ukrainian long-range drone na posibleng ilang daang libong dolyar lang ang halaga ay nakapinsala ng halos 70 milyon sa Russian Air Force. Hindi pa ito isinasaalang-alang. Ilang araw lang ang nakalipas. Nagawa ng Ukraine nasirain ang ilang air defense system at pati na rin ang isang MiG-37 na fully loaded at handa ng lumipad. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ito ibinabahagi ay dahil ipinapakita nito na ang mga sinakop na teritoryo ay hindi talaga mahigpit na pinoprotektahan ng Russia. Ipinapakita nito na ang mga opisyal ng Russia at Kremlin ay hindi talaga interesado o nagmamalasakit sa mga teritoryong ito. Gusto kong talakayin kung paano sinasamantala ng Russia ang mga residente sa mga teritoryong tinatawag ni Putin na etnikong Ruso. Ngayon, ang balitang ito ay galing mismo sa isang propagandista ng Russia. Ibig sabihin, isang reporter ng balita sa Russia. Dapat nating bigyang pansin ito dahil parang isiniwalat na nila ang kanilang sikreto. Heto ang ulat, inamin ng propagandista ng Russia sa mga residente ng sinakop nilang rehiyon na nasa panganib sila dahil sa mga gangster ng gobyerno. Sinusuri nila ang mga nagdadala ng kalakal sa mga lugar na ito. Ibig sabihin, kahit anong kumpanyang nagdadala ng supply o pagkain, pinapatawan sila ng mataas na import fees na ginagamit ng gobyerno para nakawan ang tao. Dahil sa import fees, tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin sa mga rehiyong ito, kaya hindi na kayang bilhin ng mga tao. At nangyayari ito habang ang mga tao ay nagdurusa sa digmaan at sa pananakop ng mga Ruso. Heto, pakinggan mo na lang mismo. Usapan sa bagong teritoryo at mataas na presyo ng pagkain. Kapag bumibisita ako sa mga magulang ko mula sa Voronezh, hindi ko talaga maintindihan kung paano nakakaraos ang mga tao sa ganong kataas na presyo. At may mahaba pang listahan ng ibang issue. Ngayon dahil sa ribbon, 4 na teritoryo ang usapan. Para sa mga hindi nakakaalam, kabilang sa Russian Federation ang Donetsk at Luhansk People's Republics, pati na rin ang mga rehiyon ng Zaporizhia at Kherson. Formal, bahagi sila ng Russia ayon sa Constitution pero may hangganan pa rin. Ang hangganan ay sumusunod pa rin sa dating hangganan ng Estado ng Russia. Dahil itinuturing na bahagi ng Russia ang Crimea, may sarili itong mga complication kapag nagdadala ng mga kalakal sa hangganang iyon. Ipinapakita nito ang tunay na dahilan ng digmaan. Hindi naman iniintindi ni Putin ang mga tao sa mga sinakop na rehiyon. Wala siyang pakialam kung sila ay nagsasalita ng Ruso. Kaya niya binobomba ang kanilang mga bahay. Kaya niya winawasak ang lahat ng bagay hanggang sa makatag. Sa totoo lang, tungkol lang ito sa lumang usapin ng teritoryo. At kung kailangan mo pa ng dagdag na ebidensya tungkol dito, tingnan na lang natin ng mas malalim kung ano ang ipinapakita ng Rusya sa kanilang mga programa sa telebisyon. Hayagang sinasabi ng mga propagandista ng Rusya ang paglipol sa populasyon ng Ukraine sa mga lugar na wala silang kontrol. Mas mapapadali para sa hukbong Ruso sakupin ang lupaing ito. Pakinggan mo na lang ito. Sa totoo lang, yan talaga ang nangyayari. Isa lang itong paglipol sa lahat ng nasa kaliwang pampang. Pagkatapos, dadagsa ang mga tao sa Ukraine at mas madali nang linisin ang lugar mula sa naiwan doong basura. Ang nangyayari ay puro kalokohan. Oo, napaka-cynical nito pero ito ay isang practical na hakbang. Bakit mahalaga ang malasakit sa population ito? Hindi ko lang maintindihan ang tono na ito.
Ibig kong sabihin, sila ang bumoto para sa gobyerno, hindi sila nagreklamo, at hindi naman ang gobyernong sinuportahan nila ang dapat magmalasakit sa kanila. Si Putin ang dapat magmalasakit. Sabihin mo kung bakit. Si Putin ang dapat magmalasakit sa mga taong Ruso, hindi dapat magmalasakit si Putin sa mga basura. Si Putin ay nagmamalasakit sa mga taong Ruso. Hindi dapat magmalasakit si Putin sa mga taong may dalang palayok sa kanilang ulo. Hindi magiging malaking issue kung may isang Galya na mamatay sa Chernihiv. Ano bang nangyayari sa Chernigov? Dahil si Galya ay magkakaroon ng 3 dalaga sa kanyang anamnesis. Magdadala doon ng mga pie at tsa. Sa totoo, deserve naman talaga niya doon? Sa totoo lang, karapat dapat siya. Yan lang po muna. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Noong isang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ng YouTube. Ang pagpapakita ng drone strikes o kahit mga kuha mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser. Kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng modernong digmaan na kinakaharap at sinusubukan lampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kaming mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At dahil dyan, inilunsad namin ang sarili naming plataforma, ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula simula kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin kahit hindi masaya ang mga advertiser sa mga topic namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang uncensored na videos at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel. Kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.